Araw-araw, gabi-gabi. Kung si Victor Wood at Eddie Peregrina ay ilan lamang sa kinilala bilang jukebox kings ng Pilipinas. At syempre, di magpapahuli ang ilan sa mga tinaguriang jukebox queens ng Pilipinas, kasama ang iba pang mga awit na sumikat noong panahon niya, gaya ni na Eva Eugenio, Lea Navarro, Claire de la Fuente, Maria Cabase at Imelda Papin. At ang isa na nga dito ang ating tatalakayin. Ito ay walang iba kundi si Didit Reyes. Siya ay nakilala sa mga awitin gaya ng Araw-araw, Gabi-gabi, Araw-araw, gabi-gabi. Bakit Ako Mahihiya, Ako mahihiya. marami pa. Bukod sa husay niya sa pagkanta, ay pinasok din niya ang pag-arte dahil nakasama siya sa pelikulang Mabango Ba Ang Bawat Bulaklak, Nananabik at marami pa. Halika mga idol at atin siyang kilalanin at anong dagok ng buhay ang kanyang naranasan. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na din ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Si Maria Helen Bella Avenila Santa Maria o mas nakilala bilang si Didit Reyes ay isinilang noong September 17, 1949 sa lungsod ng Maynila. Siya ay panganay sa dalawang magkapatid. Bata pa lamang si Didit ay maaga na siyang nahilig sa musika dahil nung panahon na iyon ay madalas siyang nakakapanood ng mga singing contest sa kanilang lugar. Kaya naman nangarap na din siya na balang araw ay magiging isang sikat at magaling siyang singer. Dahil sa determinasyon nito na matuto ay madalas niyang iniinsayo ang mga awitin noong 1960s. Sa kabila ng kahirapan ay hindi naging madali ang buhay ni Didit dahil nung siya ay nag-aaral ng high school sa state sa Santa Isabel ay madalas siyang hindi nakakapasok sa paaralan dahil mas priority niya ang makatulong sa mga magulang at siya ay sumasali sa mga singing kompetisyon sa pagnanais na ito ang maging daan niya sa pagtupad ng kanyang mga pangarap at makaahon sa hirap ng buhay. Hanggang sa siya ay tumungtong ng kolehiyo at kumuha ng kursong fine arts at nang lumaon ay sumali siya sa ilang mga banda upang maging singer siya. Siya ay nakasama sa circus band at madalas silang tumutugtog sa mga events at mga club, kaya naman hanggang sa mas naging priority niya ang pagkanta ay napabayaan niya ang kanyang pag-aaral. Dito na rin niya nakilala si Victor Reyes, ang lalaking nakapagpatibok ng kanyang puso at nagbunga ng isang anak na lalaki ang kanilang pagmamahalan. Pinangalanan nila itong RV. Pero sa kalaunan ay naghiwalay din sila dahil madalas ay hindi sila magkasundo at isa pang naging dahilan nito ay ang kanilang murang edad. At ang kanilang anak na si RV ay naiwan sa kalinga at pag-aaruga niya. Kaya naman nagdoble kayod siya para matustusan ang pangangailangan ng kanyang anak. Dahil sa pagsisikap ni Didit ay naging solo singer siya sa maraming nightclub sa Manila. Pero sa kabila ng pagiging single mother nito ay wala siyang naging katuwang sa pag-aalaga sa kanyang anak na noong panahon na iyon ay mahigit 1 taong gulang pa lamang siya. Dahil sa husay nito sa pag-awit, dagdag pa ang angking ganda at karisma niya sa pagkanta ay marami ang kalalakihan ang nahumaling kay Didit Reyes. Kaya naman ito ang naging daan upang siya ay madiskubre ng isang promoter sa pinagtatanghalan niyang nightclub. Sa kalaunan ay naging manager niya ito at ito na rin ang naging daan para mabigyan siya ng pagkakataong pumirma para sa isang recording contract sa Vicor Music Corporation. At noong 1975 ay nai-release ang kanyang first single na Araw-araw, Gabi-gabi na isinulat ni Willie Cruz
na isinapelikula ni Charito Solis at Chanda Romero. Kasama din ang mga hits na kanta gaya ng Nananabik, Hindi Kami Damong Ligaw, Bakit Ako Mahihiya at Hatiin Natin ang Gabi. At dahil sikat na sikat ang kanilang mga awitin ay tinagurian siyang jukebox queen. Nakipagsabayan din si Didit Reyes kila Claire de la Fuente, Lea Navarro, Eva Eugenio at Imelda Papin. Humakot din ng papuri at parangal ang kanyang mga awitin, gaya ng Gold Records Award noong 1977 at itinanghal siya bilang Best Performer sa Tokyo Music Festival. At nag-platinum bestseller din ang kanyang album. Nagkaroon din si Didit Reyes ng international concert sa Kyoto at Tokyo, Japan. Bukod sa pagkanta, ay pinasok na rin ni Didit Reyes ang pag-aartista. Gumanap siya sa mga roles sa iba pang pelikulang Mabango Ang Bawat Bulaklak. Isinapelikula rin ni Marian de la Riva ang kanyang kanta na Di Kami Damong Ligaw noong 1976. At sa kaparehong taon, nagkaroon ng FAMAS Award Night na pinalabas ng live sa television. At nagkaroon dito ng singing performance si Didit Reyes kasama si Rico J. Puno. Pero sa di inaasahang pangyayari ay di sinasadyang naililis ni Didit ang kanyang gown at lumabas ang kanyang dibdib na binatikos ng mga manonood dahil di umano ay di ito nagsusuot ng bra sa tuwing ito ay nagpe-perform sa entablado. Naging sikat na sikat at naging matagumpay ang karera ni Didit. Subalit madalas itong umaani ng sari-saring pambabatikos at mga aligasyon dahil di umano ay sa mga issue na nakikipagrelasyon siya sa maraming lalaki, partikular na sa mga kilalang negosyante. Dito na din nagsimula ang unti-unting pagbagsak ng karera ni Didit Reyes. Sinabayan pa yan ng panloloko sa kanya ng dati niyang manager na di umano ay tinangay nito ang kanyang mga naipon. Pagkatapos nito ay nagpasya siya na pumunta sa Japan upang makipagsapalaran at kumita ng pera nang sa ganon ay makabangon muli at mabigyan niya ng magandang kinabukasan ang kaisa-isa niyang anak. Subalit hindi siya naging masaya kaya mas pinili na lang niya na bumalik ng Pilipinas. Pero sa kanyang pagbabalik ay hindi naging madali ang lahat dahil halos wala nang may gustong kumuha sa kanya bilang isang singer. At taong 1980 ay tuluyan nang natigil ang karera ni Didit Reyes at labis niya itong dinamdam at sunod-sunod na kabiguan na dumating sa kanyang buhay. Napabayaan niya ang kanyang sarili na nauwi sa pagkalulong sa alak at sa masamang bisyo na hindi nagustuhan ng kanyang anak na naging dahilan kaya tuluyan na siyang iniwan nito at sa di kalaunan ay nagpalaboy-laboy na si Didit Reyes sa lansangan hanggang sa natagpuan siya ni Imelda Papin kaya tinulungan siya nito upang unti-unting ayusin ang kanyang buhay at pagkatapos nito ay nagtrabaho si Didit bilang isang receptionist at stylist sa isang hair salon. Taong 2002 ay naisadula ang kanyang buhay sa isang programa sa telebisyon na magpakailanman na ginanapan ni Aramina. Naging malaking tulong ito sa kanya dahil napanood ito ng kanyang anak. Isang makabagbag damdaming tagpo ang nangyari dahil dito ay muling nagkita ang isang ina at anak sa mahabang pangungulila sa isa't isa. Ninais muli na makabalik ni Didit Reyes sa industriya ng musikang Pilipino kaya nakaawit naman siya sa ilang programa sa telebisyon. Subalit hindi na siya makakanta na gaya ng dati na kayang abutin ang matataas na nota, epekto na rin siguro ng kanyang edad at labis na pag-abuso sa kanyang sarili. Ngunit noong December 10, 2008, si Didit Reyes ay natagpo ang wala ng buhay dahil di umano ay binangungot ito habang siya ay nakikitulog sa bahay ng isang kaibigan sa Binyan, Laguna. Ang kanyang pagpanaw ay pinagdudahan ng kanyang kamag-anak dahil 3 araw daw bago ang kanyang pagkawala ay nasangkot ito sa isang aksidente nang masagi ito ng sasakyan at nagtamo siya ng ilang mga galos. Pero sabi naman ng kanyang kaibigan
na si Claire de la Fuente ay malinaw na atake sa puso ang naging sanhi. Kaya isang investigasyon mula sa pulisya ang isinagawa na ang lumabas na autopsy na napag-alaman na may sakit pala si Didit sa kanyang puso dahil nagbabara ang kanyang artery na naging sanhi ng paglaki ng kanyang puso. Si Didit Reyes ay pumanaw sa edad na 59 at ang kanyang labi ay ibinurol sa Our Lady of Mount Carmel sa Quezon City. Nakakalungkot isipin na sa kabila ng malaking tagumpay at mga sakripisyo ni Didit Reyes ay nauwi lamang sa wala. Ang kasikatan ay hindi panghabang buhay. Kaya dapat kung ano man ang iyong nakamit na tagumpay ay dapat mong mahalin at pag-ingatan.